Hi, ako nga pala ang inyong malaking tito nagpapakita ulit, mag-uulat ng mga ganap ngayon at kahapon. Anong nangyayari ha? We're just in 2 days pa lang this 2025. Hell, make it 3, di ba? Tapos ang dami nang nagaganap. Ano ba nangyayari sa mundo ngayon? Una sa mabigat na balita ngayon, meron na naman po tayong nakitang bagong virus sa China na pangalan ay, anong pangalan nun? Human Metapneumovirus, HMPV. A respiratory RNA virus first identified in 2001. Saan nyo na naman hinalungkat yan? Nananahimik na kami dito. Ayaw na naming magsalita na may plastic sa mukha na may nakatakip sa bibig. So, is this another pandemic? Season 2? Wag naman po sana. Ano na naman ba kasing kinain nyo? Bakit na naman? Hindi po siya nakakatuwa, no? Sana doon na lang yon yung virus na yon, no? Kung may epidemic man doon, wag na muna tayong magpapasok. Opinion ko lang naman to. Kasi nagkamali nga tayo nun eh. Sana sinara na natin yung Pilipinas, kaso hindi. Papasukin natin yung may virus para meron din tayo. Inggitero tayo eh. FOMO, fear of missing out. Kung meron sila, dapat meron din tayo. Ngayon, pag-aanin naman natin yung atmosphere ngayon dahil isang wholesome na balita, Mr. Beast nag-propose na po sa kanyang girlfriend na si Thea Boysen. So, it's a win for all the YouTubers and all the Mr. Beast fans out there. Nangyari ito sa Amerika, January 1, which is sa Pilipinas, January 2 na. At doon siya nag-propose. Ika nga ni Mr. Beast, nag-aanap siya ng paraan kung paano niya masusurprise yung girlfriend niya with that proposal. Ika din ni Mr. Beast, malapit din daw si Thea Boysen sa kanyang pamilya. So, ginawa niya ang proposal na to kung saan kasama din ang pamilya ni Thea. So, I think that's a big win. Finally, wholesome news, no? Sana wholesome yung mga news natin sa mga darating pang mga linggo. I want something like this. Siyempre, I want us to feel good, you know. Please lang, 2025. 3 araw pa lang meron tayo dito. Okay, balik na tayo dito sa ating pangatlong news, ang ating main event. So, kakapasok pala ng 2025. Siyempre naman, bagong taon ay may bagong breakup. Hey! So, nagising po ako ng madaling araw kasi iihi po sana ako, naalipungatan po ako. Tapos, pagtingin ko sa FB, ang unang bungad sa akin, Barbie Fortesa and Jack Roberto hiwalay na. First 2 days pa lang ng January! No, first 2 days pa lang ng 2025, may breakup na agad tayo. Crazy! So, ito yung breakup letter na pinost niya sa IG at itong part na to, yan din yung phrase na ginamit ko nung nag-resign ako bilang editor. And Barbie, wag mo na akong balaking sapakin, wag mo na rin akong kwelyuhan kasi lahat naman po tayo pwedeng gumamit ng quote. Okay po? Okay na po ba yon? At right after mag-announce na wala na yung love team na to, nagngangalang Barjack, Jarby, Jabbar? O kung ano naman yung ipapangalan nyo dyan, alam natin na Jack Roberto will enter his emo phase. And I'll be here, cause we both know how it goes. I don't want things to change. I pray they stay the same. Alam mo, at this point, hindi pa rin ako sure kung yung anti-selos ba effective o kasinungalingan lang lahat ng to. Like, hindi talaga siya totoo. So, habang nahagulgol dito si Jack, nakikita naman natin dito na si David, chill lang, di ba? Chill lang, tamang chill guy lang siya. At nung nalaman ng mga tao na wala na ang tambalang, alam mo ako na magpapangalan nito, ang tambalang Jabbar, nagsimula na rin silang gumawa ng kanilang mga day-build likaw ko para, alam mo yun, maging top 1 global retry gods. Sila nagsabi nun, wala ako dyan. Balita lang ako dito. At wait. Oh, damn. Oh, damn. Apparently, wala na rin pala sila ng kanyang non-showbiz girlfriend. Alam naman natin na maraming taga-subaybay ang Barbie, Jack. Hindi ko naman ano bang love team name nila. Alam naman natin na marami silang taga-subaybay mula sa content nila na prank, sa mga sayaw-sayaw nila at sa mga ganap nila sa buhay-buhay. Pero too bad so sad kasi hindi naman lahat nagtatagal. Apparently yung love team nila hindi rin. So sad kasi parang mas nauna pa yata silang natapos kaysa dun sa bahay na tinatapos nila. Wow, angas. At dahil hindi na kaya ni Jack Roberto ang kanyang nararamdaman, napa-open up siya. Hindi ko alam kung may nasabi ba ako. Sorry guys. To the point na even the Jack Roberto University of Anti-Selos made a statement about it. Na hindi rin tanggap ng mga tao ang nangyaring ito. Maling Barbie na nga yung tinitirada nila. Imperial po yan, hindi po yan Fortesa ha. At since widespread na
ang balita nito sa buong Pilipinas, tinanong na rin ni Tito Boy, si Barbie Fortesa, with regard sa issue na to. Titig ni Jack o titig ni David? That's what I'm after. I'm sorry, what? Ngayon, di ko rin talaga alam kung ano ba talaga yung love team na nagtatagal, yung love team na talagang nagkakatuluyan. Kasi feeling ko yung iba, tingin ko partner-partneran lang talaga yan, or maybe that's really how showbiz works. Saka, in the first place, bakit ka magiging invested? Showbiz to. Hindi mo naman alam dyan kung anin totoo. Ito rin yung mahirap pag showbiz personality ka, lalo na pag alam nila yung relationship status mo. Kasi sobrang daming tao ang magiging love experts agad at magbibigay ng payo sa inyo sa comment section. At ang daming bumoboses na hindi naman kailangan pakinggan, pero parang feeling nila kailangan mo silang madinig. I ain't no love expert too. Wala po akong karapatan magbigay ng kahit ano bang pong saloobin dyan dahil sino ba ako? Tagapagbalita lang naman ako ng chismis na nakikita ko sa FB. Pero pag showbiz love team kayo, asahan nyo po na wala po kayong ligtas sa mata ng mga chismosa. Malamang sa malamang hindi lang po barjak ang nagkaroon ng matinding breakups po ngayon. All the people na going through breakup, I just wish na magkaroon kayo ng peace on your heart and peace of mind and peace on everything. So yun lamang ang balita natin ngayong Enero 3, 2025 and bye-bye! Tito Pint, zipper up! Pinoy talaga ang galing sa chismisan, no? Meron bang makapansa